Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dr. Richard and Erica Mata. Title, Sacrifice a Knight. In chess, a knight sacrifice is a strategic move where a piece is willingly given up to gain a larger advantage later. The minority, ito na yung nangyari sa Senado. Excuse me ha. The minority bloc could have used a potential Jinggoy arrest as a pressure tactic, creating uncertainty and fear that might have discouraged some senators from taking a firm position. However, pananakot yun eh. Binulgar na ni Senator Marcoleta, kinonfirm ni Senator Jinggoy na may tumatawag sa kanya, madalas tawagan, na umalis lang siya sa majority at hindi itutuloy ang kaso. Hindi siya umalis sa majority, kaya tinuluyan ang kaso, nakakulong na ngayon. So yun, pressure tactic, Jinggoy arrest. However, if Jinggoy has effectively chosen to face the arrest rather than be used as a leverage, that bargaining chip loses much of its value. The intimidation factor is reduced and the dynamics change. Yun na. Hindi nila nakaya si Jinggoy eh. Takutin nyo ako? Wag na! Dati na akong takot. Nakulong na ako nung una. Kaya kong makulong ulit ngayon. Bahala na! Yun. Pinili niyang pakulong, hindi siya nagpatakot. Sino pa ngayon ang pwede nilang takutin? Wala na. As a result, ito na, the Senate majority may now feel less constrained and more willing to proceed aggressively with the proceedings of the Senate Blue Ribbon Committee. What was once a potential tool for paralysis becomes less effective when the target is prepared to absorb the cost. Wow, ang galing naman ni Dr. Mata. Chess player pala ito. Ako, naglalaro ako ng chess nung una. Kailang sumasakit ang ulo ko. Mahirap ang larong chess. Para lang yan sa mga visionary. Katulad ni Tatay Digong. Grandmaster yan sa chess sa politika, kahit si BP Sara. Master, Grandmaster. Ang wise move ni BP Sara sa politika, yung bigla niyang in-endorse si Senator Amy and Camille Villar, kahit hindi niya kapartido, ayun, nanalo sila. Ngayon, nagagamit niya na yung advantage. Kaya nakabuo tayo ng Brave 13 dahil mayroong Camille Villar and Senator Amy Marcos. Dati kasama yan ng ticket yan ng alyansa na palipat ni Senator Amy dito sa kabila. Those are wise moves. So, agree ako. Wala na. Yung advantage ng minority ngayon, pananakot. Pwedeng ituloy nila. Susunod na sasampahan ng kaso, Villanueva, Escudero, Marcoleta. Kailang, knowing the character of these three, hindi nila kaya. May mga holes, may mga paninindigan din itong tatlong ito. So ngayon, tuloy ang laban. Magpakatatag lang po kayo, Senator Jinggoy.
all things work together for good for those who love God, to those who are called according to His purpose. Again, nabanggit ko na ito sa nauna kong vlog, banggitin ko na naman. Eh baka maka-experience din kayo ng ganito, not necessarily makulong. Yung may problema ba na parang negative na lahat ang dating, but no. Yung mga negative na nangyayari sa atin ngayon, just believe, just trust in God. Yung all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Romans 8:28. Napatunayan ko na yan ng maraming beses sa buhay. So, si Joseph sa Bible, sa Old Testament, di ba nakulong siya, nawala naman siyang kasalanan, sinidyos siya ng asawa ni, ano bang pangalan nun? Potiphar ba? Yung amo ni Joseph, sinidyos siya. Eh, hindi nagpadala si Joseph, tumakbo. Kailan? Pinaratangan pa rin. Oh, nakulong. I don't know how many years, but dahil nandun siya sa kulungan, ayun, nakilala siya ng Pharaoh. At dahil sa pagkakataon ngayon, yun, naging, anong tawag nung, Prime Minister siya ng Egypt. So, from ibinenta ng mga kapatid niya, nakulong, yun, yung mga pinagdaanan ni Joseph. Hanggang yung right time, tinaas siya ng Panginoon. So, I hope na ganyan din ang mangyari kay Senator Jinggoy ngayon dahil kapuri-puri, kagalang-galang itong ginawa niya na pag-sacrifice. Napakadali sana yung lumipat ba? Alam mo yan? Ang hirap kayang makulong. Kailang tumindig siya sa prinsipyo. Kaya ipagpatuloy po natin pagdarasal sa mga brave 13 senators, lalo na si Senator Jinggoy, na laban lang. At dalawang tulog na lang, June 4, flood control hearing na, ma-open up na ang mga tinatagong mabahong lihim ng, alam mo na, Maleta gang members. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Walay sa natabangan na mugero, so muna ni ang itsura sa iyang atop. Muna ni ang kadako sa buslot. So karon mag-atop na ni siya sa gitabang sa iyang hero. Ug karon mo na ni ang hero nga among gitabang nga iatop karon. So plinsen lansang hero kompleto gyud. Ay, dang budget makapal right? Nainay kamat. Dua po, dua.
ug karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Makita nato nga nakaatop na gyud. nga naka-atop na gid ko. Nakailis na kog kuan atop nga mga buslot akong atop. Salamat gyud nga napulian akong atop nga 30 na ka tuig. So salamat kayo.